Isa itong masakit na katotohanan. Pero may mga tao talaga sa buhay natin na tila natutuwa sa pananakit at paglikha ng kaguluhan. Isipin mo, maari mong ibinabahagi ang iyong mga sandali, nagtitiwala ka sa isang tao, pero sa huli, sila pala mismo ang ugat ng iyong pinagdadaanan. Ngayon, susuriin natin ang isang paksa na parehong nakakabighani at nakakatakot, ang pagkilala sa mga senyales na may kinakaharap kang masamang tao. Minsan sila'y maaring kasamahan sa trabaho, kaibigan, o kahit sariling kamag-anak. Magaling silang magkunwari, nakakubli ang tunay nilang pagkatao sa likod ng alindog at karisma. Hindi lang tayo basta nagnanais na tuklasin ang madilim na bahagi ng pag-uugali ng tao dahil sa kuryosidad. Ang pagkaunawa sa mga senyales na ito ay maaaring makabago ng buhay. Naniniwala ang mga Stoic sa kapangyarihan ng persepsyon at sa kahalagahan ng pamumuhay na ginagabayan ng katuwiran at kabutihang asal. Sa pamamagitan ng pagtukoy at pag-unawa sa mga nakakalason na ugali, mapoprotektahan natin ang ating kapanatagan at makakabuo tayo ng mas malusog na relasyon habang nananatiling tapat sa Stoic na mga prinsipyo ng karunungan at pagpipigil sa sarili. Samahan mo kami habang inilalahad namin ang 5 tiyak na palatandaan ng isang masamang tao. Sa pagtatapos ng video na ito, mas magiging handa ka hindi lang para makita ang mga kilos na ito, kundi pati na rin para matutunan ang mga praktikal na paraan upang mapangalagaan ang iyong kalusugang pangkaisipan at kabuuang kapakanan. At kung na-appreciate mo ang ginagawa namin dito, isa lang ang hihilingin kong libre at simpleng pabor. Pindutin mo ang subscribe button. Huwag mong laktawan ng kahit anong bahagi ng video. Ayaw mong ma-miss ang espesyal naming bonus section kung saan ibabahagi ko ang isang epektibong estratehiya para sa pagtatakda ng matitibay na hangganan laban sa ganitong mga tao. Tara, sabay-sabay tayong maglakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at tibay ng loob. Number 1, kaakit-akit at kaaya-aya sa unang tinginan. Kapag pinag-uusapan natin ang mga taong tila kaakit-akit at kaaya-aya sa unang tingin, mahalagang tandaan na ang panlabas na anyo ay maaaring mapanlin lang. Madalas ang mga ganitong tao ay marunong magbigay liwanag sa isang silid, parang bigla silang nagdadala ng sigla at pinaparamdam sa lahat na sila ay mahalaga. Alam nila kung ano ang eksaktong sasabihin para maramdaman mong parang nakatagpo ka ng bagong matalik na kaibigan. Sa unang tingin, parang sila na ang perpektong tao, matalino, masigla, at tila tunay na interesado sa buhay mo. Madaling madala ng kanilang alindog at mapaisip na may natagpuan kang espesyal. Pero ayon sa mga Stoic, kailangan nating lumampas sa panlabas na anyo at hanapin ang katotohanan sa pamamagitan ng katuwiran at maingat na pagmamasid. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong may maliliit na bitak sa kanilang pagkatao. Maaring kailangan lagi nilang sila ang sentro ng atensyon at natatabunan nila ang iba sa mga pagtitipon. Maaring sinasapawan ka nila kapag nagsasalita ka, o kaya'y palihim kang binabastos sa harap ng iba. Hindi ito basta katangian ng extrovert. Ito ay mga babalang senyales. Itinuturo ng Stoicism na obserbahan ang mga ugaling ito ng may malinaw na isipan, hindi nadadala ng unang kilig sa kanilang karisma. Isipin mong nasa isang party ka kung saan sila ang buhay ng kasiyahan, nagpapatawa, kinagigiliwan ng karamihan. Sa simula, masarap ang pakiramdam na kasama sila. Pero habang tumatagal, napapansin mong sila na lang palagi ang nagsasalita at palaging umiikot ang usapan sa sarili nila. Kapag ikaw ang nagbahagi ng kwento, agad nilang ibabalik ang atensyon sa kanila. Dito pumapasok ang prinsipyong Stoic na apatheia, ang kalagayan ng pagiging hindi naapektuhan
ng panlabas na bagay. Sa pamamagitan ng emosyonal na balanse, mas madali mong makikita ang katotohanan sa likod ng kanilang mapanlinlang na karisma. Mahalaga ring bigyang pansin kung paano sila kumikilos kapag hindi naaayon sa kanila ang sitwasyon. Ang tunay na mabait at maalaga, marunong tumanggap ng pagkatalo o hindi pagkakasundo ng may pag-unawa at kababaang loob. Pero ang taong nagkukunwaring mabuti para lamang makuha ang iyong tiwala ay maaaring agad magalit, magtampo o manipulahin ang sitwasyon para mabawi ang kontrol. Ayon sa karunungan ng mga Stoic, ang ganitong mga reaksyon ay malinaw na palatandaan ng kakulangan sa kabutihang loob. Paalala ni Marcus Aurelius, mag-ingat sa mga taong nagpapakita ng galit at manipulasyon dahil ang mga ito'y hindi katangian ng isang makatuwiran at marangal na tao. Ang mahalaga rito ay huwag magmadali, makinig sa iyong kutob. Naniniwala ang mga Stoic sa kapangyarihan ng pagmamasid at sa kahalagahan ng hindi basta-bastang paghuhusga sa unang tingin. Itinuro ni Epictetus na dapat nating maingat na kilalanin ang mga taong pinapapasok natin sa ating panloob na bilog. Kaya kung tila sobra ang kabaitan ng isang tao, bigyan mo ang sarili mo ng espasyong obserbahan sila sa paglipas ng panahon. Pansinin kung paano sila makitungo sa iba, lalo na kapag wala silang kailangang ipakitang mabuti. Doon lumalabas ang tunay na ugali ng isang tao, sa kilos na hindi para sa papuri o pansin. Tandaan, hindi lahat ng mukhang mabait at kaaya-aya ay may mabuting hangarin. May mga taong ginagamit ang kanilang karisma bilang kasangkapan sa panlilinlang. Sa pamamagitan ng pagiging mahinahon at mapanuri, mapoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa mga taong may mapagkunwaring anyo. Manatiling tapat sa mga prinsipyo ng Stoic, karunungan at paghusga ng tama, at mas magiging handa kang harapin ang masalimuot na ugnayang panlipunan. Number 2, kawalan ng empatiya. Isa pa sa mga mahalagang senyales na dapat bantayan ay ang kawalan ng empatiya. Ang empatiya ay ang kakayahang umunawa at makiramay sa nararamdaman ng iba. Ito ang nagbibigay daan sa atin upang makipag-ugnayan ng malalim sa mga taong nakapaligid sa atin, magbigay ng suporta sa oras ng pangangailangan, at bumuo ng makabuluhang ugnayan. Subalit, may mga tao talagang tila wala ni katiting na ganitong mahalagang katangiang makatao. Wala silang pakialam kung paano nakaaapekto sa iba ang kanilang mga salita o kilos, at malaki ang pinsalang maaring idulot nito sa mga taong nasa paligid nila. Para sa mga Stoic, mahalaga ang habag at pag-unawa bilang mga pangunahing birtud. Madalas banggitin ni Marcus Aurelius ang pagkakaugnay-ugnay ng sangkatauhan at ang pangangailangang isaalang-alang ang kapakanan ng iba bilang bahagi ng ating sariling kabutihan. Kaya kapag may taong hayagang walang pakialam sa damdamin ng iba, isa itong seryosong babala. Isipin mong may ibinabahagi kang isang personal at maselang karanasan sa isang kaibigan, umaasa ng kaunting pag-unawa o pagdamay. Pero sa halip na ipakita ang malasakit, binabaliwala lang nila ang nararamdaman mo o mas masahol pa, tinatawanan o minamaliit ang pinagdadaanan mo. Ang ganitong kawalan ng empatiya ay maaaring magdulot ng matinding kalungkutan at pakiramdam ng pagkakahiwalay. At hindi lang ito sa mga panahon ng pagsubok, kapag hindi rin sila marunong makisaya sa mga tagumpay mo o pinipilit pa itong agawan ng kredito. Malinaw na hindi sila tunay na nakikiisa sa iyong buhay. Hindi rin limitado ang ganitong asal sa mga personal na ugnayan. Isipin mo ang isang boss na pinupuwersa ang kanyang mga empleyado hanggang sa sukdulan na walang kahit anong konsiderasyon sa kanilang kalagayan.
Maaring ipagkait ang tamang bayad sa sobrang oras, balewalain ang mga kahilingang magpahinga, o alipustahin pa sila sa harap ng iba, hindi upang turuan, kundi upang hiyain. Ang ganitong pamumuno ay nagbubunga ng isang lason at mapanirang kapaligiran sa trabaho, kung saan ang mga tao ay nababaliwala at nabibigatan. Ayon sa mga Stoic, sa harap ng ganitong mga sitwasyon, dapat panatilihin natin ang ating panloob na kapayapaan at integridad. Ang kawalan ng empatiya ng iba ay refleksyon ng kanilang sariling pagkatao, hindi ng sa atin. Higit pa roon, ang ganitong kakulangan ay maaaring mauwi sa mas mapanganib na mga asal. Ang mga taong walang kakayahang makiramay ay posibleng magsinungaling, mandaya, o manakit, lahat ng walang konsensya o pagsisisi. Gagawin nila ito na parang wala lang. Binigyang diin ni Seneca, isa ring Stoic na pilosopo, ang kahalagahan ng kabaitan at katarungan. Itinuro niya na ang ating mga kilos ay dapat sumasalamin sa ating panloob na kabutihan. Kung ang isang tao ay walang empatya, malayo sila sa mga halagang ito. Makikita rin ang kawalan ng empatiya sa maliliit na bagay sa araw-araw. Halimbawa, may mga taong palaging sumasabat sa usapan para lang magkwento tungkol sa sarili, walang pakialam sa sinasabi ng iba, o hindi man lang nagbibigay ng tulong kahit halatang halata ang pangangailangan. Sa una, maaaring mukhang simpleng kakulangan sa galang lang ito. Pero kalaunan ay bubuo ng pattern na nagpapakita ng mas malalim na problema. Paalala ng mga Stoic na maging mapanuri at maobserba dahil ang maliliit na senyales ay nagpapakita ng tunay na pagkatao. Kung may taong palagi mong nararanasang kulang sa empatiya, mahalagang matutong magtakda ng malinaw na hangganan upang mapangalagaan ang iyong kalusugan sa pag-iisip at damdamin. Naniniwala ang mga Stoic sa kahalagahan ng pag-aalaga sa sariling kapakanan at hindi pagpapadala sa negatibong impluensya ng iba. May karapatan kang lumayo sa mga taong sumisipsip ng iyong enerhiya at nagpapabigat ng iyong loob. Number 3, manipulasyon. Isa pang malaking palatandaan ng isang masamang tao ay ang manipulasyon. Ang manipulasyon ay kapag gumagamit ang isang tao ng panlilinlang o tusong taktika upang kontrolin o impluwensyahan ang iba para makuha ang gusto nila. Isa itong banayad. Madalas ay mapanlinlang na ugali na maaring magdulot ng matinding pinsala sa mga biktima nito. Sanay ang mga mapanlinlang na tao sa pagbaluktot ng mga sitwasyon, pagpapagulo ng iyong pag-iisip, at pagbaluktot ng iyong kalooban upang umayon sa kanilang kagustuhan. Maari ka nitong iwanang lito, walang magawa, at nawawala ng tiwala sa sarili mong paghusga. Tingnan natin ang manipulasyon mula sa pananaw ng mga Stoic. Pinahahalagahan ng mga Stoic ang malinaw na pag-iisip at ang kakayahang makita ang mga bagay ayon sa tunay nilang anyo. Itinuro nila na ang ating pananaw ay dapat nakaangkla sa realidad at na dapat tayong manatiling tapat sa ating mga prinsipyo, anuman ang panlabas na pressure. Kapag may nananadyang manipulahin ka, sinusubukan nilang baguhin ang pananaw mo at baluktutin ang katotohanan, kaya't mahirap para sa iyo na manatiling tapat sa mga prinsipyong ito ng Stoicism. Isang karaniwang uri ng manipulasyon ay ang gaslighting, kung saan pinapaniwala ka ng manipulator na duda ka sa sarili mong alaala, pananaw o katinuan. Maaring itanggi nila na may nangyaring isang insidente o maaari nilang baligtarin ang iyong mga sinabi at ginawa upang iparamdam sa iyo na ikaw ang may mali. Halimbawa, sabihin nating hinarap mo ang isang kaibigan sa isang bagay na nasaktan ka. Sa halip na aminin ito, maaari ka pa nilang pagbintangan na sobrang sensitibo ka o maling alaala ang meron ka. Unti-unti nitong sinisira ang kumpiyansa mo at pinapaniwala kang mas totoo
ang bersyon nila ng katotohanan kaysa sa iyo. Sanay ding umarte bilang biktima ang mga mapanlinlang. Maaring iparamdam nila sa iyo na may utang ka sa kanila o ikaw ang may pananagutan sa kanilang kaligayahan o kapakanan. Maaring may kaibigan kang laging nagrereklamo sa mga problema nila. Inaasahang iiwan mo ang lahat para sa kanila, pero hindi ka man lang nila sinusuportahan pabalik. Maaring sabihin nila ang mga katagang, kung tunay kang kaibigan, gagawin mo ito para sa akin. Kaya napipilitan kang sumunod kahit ayaw mo. Binigyang diin ng mga Stoic, lalo na ni Epictetus, ang kahalagahan ng pagkakaalam kung ano ang nasa ilalim ng ating kontrol at kung ano ang hindi. Hindi natin kontrolado ang kilos o emosyon ng iba. Ang tanging kaya nating kontrolin ay ang ating tugon. Isipin kung paano gumagamit ng papuri o charm ang isang manipulator para makuha ang gusto nila. Sa una, maganda ang pakiramdam. Baka purihin ka nila ng paulit-ulit at iparamdam sa iyo na espesyal ka. Pero mapapansin mong may kapalit ang mga papuri nila. Pupurihin ka lang nila kapag may kailangan sila sa iyo o kung gusto nilang may gawin ka para sa kanila. Dahil dito, pakiramdam mo may utang ka o kaya kailangan mong umayon sa inaasahan nila upang manatili ang kanilang pag-ayon o pagmamahal. Ipapaalala sa atin ng mga Stoic na ang tunay na kabutihan at halaga ng sarili ay nagmumula sa loob, hindi sa pansamantalang pagpapahalaga ng ibang tao. Ang manipulasyon ay maaari ring magpakita sa anyo ng pag-iisa o isolation. Maaring subukan ng isang manipulator na ilayo ka sa iyong mga kaibigan at pamilya upang lalo kang umasa sa kanila. Maaari nilang sabihin, wala namang pakialam sa iyo ang mga kaibigan mo, o ako lang ang tunay na nakakaintindi sa iyo. Ginagamit nila ito para madali kang kontrolin dahil wala ka ng ibang sandigan kundi sila. Naniniwala ang mga Stoic sa pagpapanatili ng matibay at makabuluhang ugnayan sa kapwa dahil kinikilala nilang tayong mga tao ay likas na panlipunan. Ang isolation ay laban sa prinsipyong ito dahil pinapahina nito ang ating suporta at pinapalala ang ating kahinaan laban sa manipulasyon. Isa pang anyo ng manipulasyon ay ang pinansyal. Maaring umutang sila ng pera at hindi ito bayaran o kontrolin ang iyong pananalapi upang hindi ka maging malaya. Halimbawa, isang kapareha ang maaring insisteng siya ang humawak ng lahat ng pera sa relasyon at kailangan mong humingi ng pahintulot bago gumastos. Dahil dito, nagiging mahirap para sa iyo na umalis sa relasyon o maging independyente. Hihikayatin tayo ng mga Stoic na hangarin ang pagiging self-sufficient at malaya upang hindi tayo madaling maimpluwensyahan o makontrol ng iba. Mahirap tukuyin ang manipulasyon, lalo na kung may pagmamalasakit ka sa taong sangkot. Itinuturo sa atin ng mga Stoic na maging mapagmatyag at mapanuri upang makita ang mga bagay ng malinaw at kumilos ng may integridad. Kung pinaghihinalaan mong may nananadyang manipulahin ka, humakbang palayo at suriin ang sitwasyon ng may pagkamakatwiran. Inuuna ba nila lagi ang sarili nilang pangangailangan kaysa sa iyo? Palagi ka bang pinaparamdam na may kasalanan ka o na hindi ka sigurado sa sarili mo? Sinusubukan ba nilang kontrolin ang ilang aspeto ng buhay mo o ilayo ka sa iba? Mahalaga ang pagtatakda ng malinaw at matibay na hanggunan sa mga manipulator at panindigan ito. Magsalita ng malinaw at may paninindigan tungkol sa kung ano ang tatanggapin mo at kung ano ang hindi. Tandaan, may karapatan ka sa sarili mong iniisip, nararamdaman at ginagawa. Paalala sa atin ng mga Stoic na bagamat hindi natin kontrolado kung paano kumilos ang iba, kontrolado natin ang ating tugon. Sa pagpapanatili ng ating panloob na lakas at kalinawan, mapoprotektahan natin ang ating sarili
laban sa masasamang epekto ng manipulasyon at mananatiling tapat sa ating mga pinahahalagahan. Number 4. Pag-uugaling kontrolado. Isa sa mga pinakakitang-kitang palatandaan ng isang masamang tao ay ang pag-uugali ng pagkokontrol. Higit pa ito sa simpleng mga hilig o kakaibang ugali. Ito ay tungkol sa isang tao na nagtatangkang mangibabaw sa bawat aspeto ng iyong buhay, na nag-iiwan ng kaunting espasyo para sa iyong sariling autonomiya at desisyon. Madalas itago ng mga kontroladong tao ang kanilang ugali sa ilalim ng pagpapakita ng malasakit o pangangalaga, ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, tungkol pa rin ito sa kapangyarihan at kontrol. Ang mga Stoic na pinahahalagahan ang personal na kalayaan at sariling kontrol ay itinuturing na ang ganitong uri ng ugali ay labag sa pamumuhay ng isang mabuting buhay. Ang pag-uugali ng pagkokontrol ay maaaring magpakita sa maraming paraan. Halimbawa, maaaring mayroon kang kaibigan na palaging nagtatangkang pumili ng lugar na pupuntahan at mga gagawin nyo. Bagamat sa una ay mukhang wala itong masama, habang tumatagal ay mapapansin mong paulit-ulit na hindi pinapansin o binabalewala ang iyong mga hilig at opinyon. Maaring sabihin nila, "Alam ko kung ano ang pinakamabuti para sa atin," o "Mas masaya ka kung makikinig ka lang sa akin." Hindi ito tungkol sa magkasamang paggawa ng desisyon. Ito ay tungkol sa isang tao na ipinipilit ang kanilang kalooban sa iba. Sa mga relasyon, ang pag-uugali ng pagkokontrol ay maaring maging mas delikado. Maaring subukan ng isang kapareha na i-monitor ang iyong mga galaw, humingi ng patuloy na updates tungkol sa iyong mga ginagawa, at pati na rin diktahan kung sino ang maaari mong makasalamuha at hindi. Maaring kalikutin nila ang iyong telepono, tingnan ang iyong mga mensahe, o magpilit na malaman ang lahat ng iyong mga password. Ang ganitong uri ng pagmamasid at labis na kontrol ay maaring magdulot sa iyo ng pakiramdam ng pagkakulong at pagkabahala, palaging nag-iingat upang maiwasan ang anumang hidwaan. Binibigyang diin ng mga Stoic, lalo na si Epictetus, ang kahalagahan ng pagpapanatili ng iyong sariling kalayaan at autonomiya, anuman ang mga panlabas na presyon. Ang kontrol ay maaari ring magpakita sa anyo ng pinansyal na manipulasyon. Maaring mangyari ito kapag ang isang kontroladong kapareha o miyembro ng pamilya ay kumokontrol ng lahat ng mga desisyon tungkol sa pera, binibigyan ka ng pera base sa kanilang kagustuhan, at pinapalakas ang iyong pagiging umaasa sa kanila. Maaring sabihin nila, "Ako na lang ang humawak ng pera dahil hindi ka magaling sa pamamahala ng finances," o "Mas madali kung ako na lang ang mag-asikaso ng lahat." Ito ay maaring magpawalang bisa sa iyong kalayaan sa pananalapi at magpapahirap para sa iyo na makaalis sa relasyon o magsagawa ng sariling mga desisyon. Pinaniniwalaan ng mga Stoic ang pagiging self-sufficient at ang matalinong pamamahala ng sariling yaman, na tinitingnan ang kontrol sa pananalapi bilang isang anyo ng pagkaalipin na kailangang labanan. Isa pang paraan kung paano nagpapakita ang kontroladong pag-uugali ay sa pamamagitan ng isolation. Ang isang kontroladong tao ay maaaring subukan kang paghiwalayin sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ipinapakita na sila lamang ang tunay na nakakaintindi sa iyo o nagmamalasakit sa iyo. Maaring batikusin nila ang iyong mga mahal sa buhay at magsabi ng mga bagay tulad ng, "Wala namang pakialam sa iyo ang mga kaibigan mo," o "Toxic ang pamilya mo." Habang tumatagal, maaring mapansin mong lalo kang naiiwan at umaasa na lamang sa kontroladong tao para sa suporta at kasama. Kinilala ng mga Stoic ang kahalagahan ng komunidad at suportadong ugnayan. Tinitingnan nilang ang isolation ay nakakasama sa parehong personal na paglago at kaligayahan.
Madalas ding ginagamit ng mga kontroladong tao ang pagbabanta at pananakot upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Maaring magbanta sila na iiwan ka, saktan ang kanilang sarili, o kahit na ikaw kung hindi mo susundin ang kanilang mga utos. Nagdudulot ito ng takot at pagkabahala, kaya't mahirap mag-isip ng malinaw o gumawa ng mga desisyon na makikinabang ka. Itinuturo ng mga Stoic, lalo na si Seneca, na dapat nating harapin ang ating mga takot at huwag hayaan na tayo ay matakot at pasakop sa iba. Ang tunay na tapang at karunungan ay matatagpuan sa pagtindig laban sa mga ganitong pagbabanta at pag-aangkin muli ng ating sariling kapangyarihan. Mahalaga na maunawaan na ang pag-uugali ng pagkokontrol ay higit pa sa nais na gawin ang mga bagay ayon sa isang partikular na paraan. Ito ay tungkol sa pagpapahina ng iyong kakayahang gumawa ng sarili mong mga desisyon at mamuhay ng iyong sariling buhay. Ituturo sa atin ng mga Stoic na dapat nating kilalanin ang mga ganitong pag-uugali sa kanilang tunay na anyo. Isang atake sa ating autonomiya at isang paglabag sa ating personal na kalayaan. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng ating mga prinsipyo at lakas, maaari nating labanan ang impluwensya ng mga kontroladong tao at bawiin ang ating karapatan na mamuhay ng malaya. Kung ikaw ay nakakaranas ng isang tao na nagpapakita ng kontroladong ugali, mahalagang magtakda ng matibay na mga hangganan at ipaglaban ang iyong kalayaan. Magsalita ng malinaw tungkol sa iyong mga pangangailangan at limitasyon at huwag matakot na humingi ng suporta mula sa iba na nakakaintindi sa iyong sitwasyon. Tandaan, itinuturo ng mga Stoic na hindi natin kontrolado kung paano kumilos ang iba, ngunit kontrolado natin ang ating sariling mga reaksyon at desisyon. Sa pamamagitan ng pagtutok sa ating mga prinsipyo at pagpapahalaga sa ating sariling autonomiya, mapoprotektahan natin ang ating sarili laban sa mga masamang epekto ng pagkokontroladong ugali at mamuhay ng mas tapat at mas masaya. Number 5, pathological lying, pagkakaroon ng kasinungalingang patologikal. Isa pang hindi maikakailang palatandaan ng isang masamang tao ay ang pagkakaroon ng pathological lying o kasinungalingang patologikal. Higit pa ito sa mga paminsang puti o maliit na kasinungalingan na madalas na ginagawa ng karamihan. Ang mga pathological liar, mang-uuto, ay patuloy na nang-iistorbo, madalas nang walang anumang maliwanag na dahilan. Gumagawa sila ng mga kwento, minamanipula ang mga katotohanan, at pinapalitan ng realidad upang magkasya sa kanilang sariling pangangailangan o upang makakuha ng kalamangan laban sa iba. Ang ganitong ugali ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa mga relasyon, pinapalakas ang pagkawasak ng tiwala at lumikha ng isang sapantahan ng mga kasinungalingan na mahirap masolusyonan. Pinahahalagahan ng mga Stoic ang katotohanan at integridad sa lahat ng bagay. Naniniwala sila na ang isang buhay na may kabutihan ay nakabatay sa katapatan at na ang pandaraya ay isang pangunahing pagtataksil sa karakter ng isang tao. Binanggit ni Marcus Aurelius ang pamumuhay ayon sa kalikasan na nangangahulugang itugma ang ating mga aksyon sa katotohanan at katwiran. Kapag ang isang tao ay nagsisinungaling ng patologikal, sila ay namumuhay laban sa mga prinsipyong ito, lumikha ng isang maling realidad na pabor lamang sa kanila. Ang pathological lying ay maaring magpakita sa maraming anyo. Maaring magsimula ito sa mga maliliit at tila hindi nakakapinsalang kasinungalingan, tulad ng pagpapaganda ng isang kwento upang magmukhang mas maganda o mas kawili-wili ang kanilang imahe. Habang lumilipas ang panahon, maaring tumaas ang mga kasinungalingang ito, tinatago ang mga pagkakamali o maling ginawa
at minamanipula ang iba upang makamit ang kanilang mga layunin, maaring magpahalaga